Kasi itong video na to, hindi kasi ito para sa lahat eh. Hindi para sa lahat to. Ito, para lang dun sa mga gustong maging maunlad sa hinaharap. Hello, welcome ulit mga pards. Yan. Ano lang, balik tayo dun sa topic natin last time. Yung neuroplasticity. Kung paano natin siya inokorek sa sarili natin. Kung paano natin i-improve yung sarili natin at yung mindset natin. Kasi recently nasabi ko din sa inyo yung merits, kung meron bang merits panonood ng mga content. Yan. Bali actually dun sa ibang content meron, pero karamihan di ba wala dun sa kagaya na ng sinabi ko yung sa pranks. Kasi pagdating talaga sa pranks, para sa akin talaga no merit yan at all. Pero bakit nga ba mas engaging ang panonood ng pranks compare mo dun sa mga content na meron kang kapupulutan ng aral at education, 'di ba? Kasi sabi nga natin, pagdating kasi sa sa utak natin, mas gusto natin nandun tayo sa comfort zone, which is pagdating sa neuroplasticity, ito yung kailangan mong umalis dun sa comfort zone mo, 'di ba? Pero dahil nga sa nature ng tao, nature ng ating mga isip, mas gusto natin lagi na nandun tayo sa comfort zone. Pero mas maganda kung haharapin natin yung mga challenges. Kasi kung titingnan natin, mas madami talaga yung nanonood ng mga funny videos and mga prank videos. Bakit? Kasi mas madali siyang intindihin, mas madali siyang unawain, mas madaling makarelate doon. Kasi ako, galing na din ako doon eh. Pero no merit at all. Walang nangyayari. Baga, tumatawa lang tayo, oo, nakakatuwa lang. Pero wala tayong learning doon. Unlike mo dun sa mga educational content na meron ka talagang kapupulutan ng aral. Pero napakabihira kasi talaga ng mga nanonood ng mga educational content. Pero kung ako sa'yo, pards, mas maganda, mas manood tayo ng mga educational content o kaya ng mga makinig tayo ng mga audiobooks about being successful. Kasi improvement yourself, personal development, kung ano pa, basta yung may matututunan tayo. Mas maganda kasi continuous learning tayo to our continuous growth. Yun yung kinakailangan natin. At isa siya dun sa principle ng neuroplasticity. Yan. Tapos dito, meron lang akong isa-share sa inyo. Meron kasi akong napanood na vlogger. So dinami-dami ng vlogger na napapanood ko everyday. Meron dito isang vlogger sa social media na napanood ko na nakitaan ko siya nung neuroplasticity sa mga vlogs niya at kung paano siya magsalita. Nakakatuwa as in. Ito, ano siya, the time kasi na nagbabasa ako ng mga audiobooks, sinubukan ko din kasi manood ng mga videos about business like how to start a poultry business, how to start a bigasan business, etc. etc. Napakadami kong pinanood ng mga videos tungkol din sa mga business kasi gusto kong matutong mag-business. Yun talaga yung yung purpose ko, gusto kong matuto ng business kaya gusto kong manood ng mga business. Pero dito nakita ko yung isang vlogger talaga, ang galing niya, promise. Ano kasi siya, napanood ko siya, yung mga videos niya, Zoom meeting siya sa YouTube. Tapos ito yung, kung kilala nyo si Kasosyong Malupet group. Siya yung yung founder ng Kasosyong Malupet group, Arvin Urubia. Si Kasosyong Arvin Urubia. Shoutout sa'yo, Kasosyong Arvin. Idol kita, lobby. Galing mo sa negosyo, promise. Tapos sa kanya ko kasi madalas marinig yung salitang execution, which is isa dun sa mga principle nung neuroplasticity na tinatopic natin. Kasi ayon sa kanya, walang kwenta ang isang business kung wala ka namang execution na ginagawa. Tama yun eh. Aanin mo yung ideya ng business mo, kung puro ka ideya, kung wala ka namang execution. Sayang yung ganda ng business mo
kung hindi mo i-execute yung idea mo. Kumbaga, parang nawawala ng silbi yung idea kung hindi mo naman siya ginagawa. Kailangan kasi, pagdating kasi dun sa neuroplasticity na sinasabi natin, i-visualize mo, and then, pagkatapos mo i-visualize, i-execute mo. Kasi nakikita mo na yung visuality, yun yung vision mo eh. Yun na kasi yung vision mo. Kung mapapansin nyo sa mga company, diba? Meron tayong tinatawag ng vision. Ibig sabihin, bago nila i-execute yung business na yun, na-visualize muna nila. Nakita muna nila yung patutunguhan ng business nila. Kaya sila merong vision. Gets nyo ba? Pards. Kasi yun, vision and execution. Hindi dapat mawawala yun kung saan halimbawa na gusto natin mag-start ng business. Yun yung isa sa principle kasi nung neuroplasticity. Kaya nakakatuwa, nakaka-encourage talaga. Kasi sabi ko nga last time, kulang talaga ang motivation. Kailangan talaga discipline talaga. Discipline tayo. Hindi porket motivated ka ngayon, kinabukasan, mawawala yung motivation mo. Hindi. Dapat disiplinado ka pa rin. Yun. Nakakatuwa din kasi yung paniniwala niya. Natatandaan ko kasi sa mga paniniwala niya na entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas sa pag-unlad, which is tama. Sabi nga niya, patuloy lamang tayo sa pag-create at pag-execute ng mga business ideas kasi kailangan natin magbenta ng mga produktong gawa mismo sa Pinas para sa patuloy na pagtaas ng GDP. Which is correct. Talagang relatable talaga siya. Kasi kung mapapansin natin, yun, isa pa din dito kasi sa principle ng neuroplasticity is innovation. Yun yung patuloy na pag-unlad. Kumbaga, ini-execute natin, i-visualize natin, then i-execute natin hanggang sa makaisip tayo ng mga way kung paano natin i-innovate, kung paano pa natin patataasin yung kalidad ng isang produkto para siya ay kumita sa market na which is makakatulong naman sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Para sa akin naman pananaw, kung mas tatangkilikin naman talaga ng bawat Pilipino ang gawang Pinoy, tiyak mas uunlad naman talaga ang Pilipinas eh. Gaya na lamang sa mga produkto ng bigas. Kung iisipin natin, napakarami ng lupang sakahan sa Pinas. Pero bakit natin kinakailangan pa mag-angkat ng mga bigas galing sa ibang bansa? Nandiyan na nga yung mga sakahan eh. Nandiyan na nga yung mga magsasaka. Bakit kailangan pa natin kumuha ng ibang bigas sa ibang bansa? Mas maganda kung mabibigyan pansin na lang ng Pilipinas yung agrikultura sa Pinas. Di ba? Lalo na sa pagsasaka para sa continuous production. Kasi kapag continuous production yung nangyayari sa pagsasaka sa Pinas, sa pagsasaka na lang, hindi natin namamalayan. Baka dumating yung punto na tayo naman yung magiging distributor ng mga bigas sa ibang bansa. Di ba naisip nyo ba yun, Pards? Ang ganda siguro pakinggan na ang Pinas ang pinakamalaking distributor ng bigas sa buong bansa, sa buong mundo, di ba? Napakaganda. Yun yung isa sa nabivisualize ko na sana dumating yung punto na tayo, Pilipinas, tayo mga Pilipino, magtulungan tayo na paunlarin yung bawat produkto ng mga Pilipino para dumating yung punto na tayo naman yung magiging distributor nila. Hindi yung tayo lang lagi yung nag-i-import. Subukan din natin i-export yung mga products natin. Palupitin natin. Gaya nga na lagi sinasabi ni Kasosyong Arvin. Dapat, kung magninegosyo ka, palupitin mo. Palupitin lang natin ng palupitin para maging malupit tayo, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Nga, sinabi ko, tuloy-tuloy tayo dapat sa pag-create ng mga bagay pagdating sa produkto. Yun kasi, konektado yun sa neuroplasticity, yung pagiging creative at innovative. Yun sinabi ko kanina. Gaya na lang ni Steve Jobs. Di ba? Si Steve Jobs. Kung siya nga, nataguyod niya yung Apple at naging successful. Naniniwala ako na may lulutang dyan someday sa isang Pinoy maaaring makatalo sa Apple.
at makapag-innovate ng product kung saan magiging tanyag din sa buong mundo. Yan yung sinasabi ko. Yung innovation, kinakailangan talaga ng bansa natin magkaroon ng innovation. Hindi yung tayo na lang lagi yung nag-i-import. Subukan natin, tayo naman yung mag-export. Pagandahin natin yung mga produktong gawa sa Pinas. Tutukan natin yung mga produktong dito sa atin mismo nagmumula. Di ba? Malay natin, mamaya may lumutang dyan sa technology company na brand name, Mango. O isang halimbawa lang yun ha. Example lang yun. Tapos, siya pala yung tatalo sa Apple, di ba? Malay natin, one day, Mango, tinalo ang Apple company kasi nagawa ng panibagong design ng mga cellphone at saka ng mga computer. Kaya di ako naniniwala hindi na unlad ang Pinas. Basta gamit lamang natin sa ating mga sarili ang konsepto ng neuroplasticity. Mawala ang sistema ng crab mentality sa Pinas. Panigurado. Posible tayong umangat. Kasi yun kasi yung kinakailangan nating basagin sa Pinas eh. Yung crab mentality na pagka may umaangat na iba, sisiraan ng iba. Bali, hindi dapat ganun. Dapat ang ginagawa natin, kapag umaangat yung iba, tulungan natin sa pag-angat. Suportahan natin, hindi yung hihilahin natin pababa. Maling-mali kasi, isa kasi yun sa pinakapangit na naging traditional culture na pag-uugali ng mga Pinoy, lalo na itong panahon ng technology, di ba? Kung mapapansin kasi natin, ang dami kasi sa mga comment section, mga vlog, hindi pa vlog post. Basta sa mga nagpo-post sa social media, ang dami ng siraan dito, ganyan, napakadami. Para sa akin, ang pangit nun eh. Ang pangit nun, na-realize ko lang din siya lately. Kasi ako, feeling ko lang, mawala na talaga yung crab mentality sa Pilipinas para sa patuloy na pag-grow ng buong bansa. Kasi tayo naman, ang gusto natin, magkaroon din ng mga ganda buhay, di ba? Kahit na mahirap, pero sinusubukan pa din natin na maging maayos yung pamumuhay natin. Kaya, naniniwala ako, may pagkakataon pa, may panahon pa para maging maunlad ang mga Pilipino, maging maunlad ang Pilipinas. Diyan ay sa pagtutulungan ng bawat isa. Kaya, Pards, sana makarating ito dun sa mga tao na handang magbago. Kasi itong video na to, hindi kasi ito para sa lahat eh. Hindi para sa lahat to. Ito, para lang dun sa mga gustong maging maunlad sa hinaharap. Ako, kagaya ko, nangangarap ako maging maunlad sa hinaharap. Kaya ako, ginagawa ko yung makakaya ko para maging maunlad. Hindi ko man masabi na magiging maunlad ako, pero nakikita ko sa visualization ko on a long term goal, magiging maunlad din ako someday. Kaya sama-sama sana tayo na paunlarin yung ating mga sarili. Para sa atin, para sa pamilya, mga kaibigan, at para din sa ibang tao. Bale, yun lang muna sa ngayon, Pards. Bago na ulit tayo magkita-kita. Maraming salamat sa kakikinig. Yun lang ulit, sana share niyo yung video na to para dun sa mga gustong magbago, sa mga gusto pang umunlad. Kaya maraming salamat, Pards, sa oras nyo. Sige, bye-bye. Ingat, Pards.